Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Sabado, sumiklab ang sunog sa Commonwealth Market, Quezon City, dakong 3:18 ng umaga. Umabot ito sa ikalimang alarma at idineklarang fire out bandang 6:36 a.m. Samantala, inaresto na ang patrolman na driver ng mobile na bumangga sa isang pader sa Payatas Road, Quezon City noong April 24. Sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries and damage to property ang naturang patrolman. Ito'y matapos pumanaw ang sakay nitong 5 person under police custody dahil sa blunt force traumatic injury sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, sa balitang showbiz, kinilala ng DOT ang malaking kontribusyon ng Kings of P-pop SB19 matapos ang kanilang successful sold-out concert. Ito'y makaraang humakot ng libo-libong local at international tourists at fans ang concert nila sa Parañaque City noong April 18. Balita sa ibayong dagat. Nitong linggo, oras sa Pilipinas, inihatid ng Secret Service palabas ng entablado si US President Donald Trump matapos makarinig ng putok ng baril sa White House Correspondents' Dinner sa Washington, D.C. Sinabi ni Trump na agad namang nahuli ang shooter at ligtas siya, maging si First Lady Melania Trump, Vice President J.D. Vance at lahat ng cabinet members. Habang sa balitang showbiz, na golden buzzer sa ikalawang pagkakataon ang Filipino singer na si Matty J sa Britain's Got Talent na naging ticket niya para sa finals. Ipinamalas ni Matty ang kanyang powerful performance ng Dream On ng American rock band na Aerosmith. Nitong Lunes, formal nang nagsampa ng kaso si Attorney Manasseh Carpio, Mr. ni VP Sara, laban sa ilang matataas na opisyal, kabilang sina BSP Governor Eli Romolono Jr., AMLAC Executive Director Ronald Buenaventura, at 4 na mambabatas kaugnay ng umunoy paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Giit ni Attorney Carpio, malinaw umanong nilabag nila ang tamang proseso sa pagkuha ng financial records dahil dapat ay dumaan muna sa bank inquiry order bago mailabas ang anumang bank statement ng isang individual. Samantala, naghain ng BIR ng criminal complaint sa DOJ laban kina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, asawang si Myla Roque at Percival Ortega kaugnay ng umano'y tax violations ng Biancham Holdings and Trading Incorporated. Ayon sa BIR, nabigo ang mga ito na magsumite ng tax returns at magbayad ng tamang buwis na umabot sa mahigit 3.35 million pesos kasama ang surcharge at interes. Sa ibang balita, isinara sa media ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kahilingan ng Ombudsman na PHDO laban kina Senator Francis Escudero at Maynard Mu dahil posibleng magdulot umano ito ng spoilage of evidence kung ilalantad sa publiko ang proceeding. Kinatigan naman ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman. Martes, kinumpirma ng Malacanang na wala na sa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Batay ito sa ibinalita ni Justice Secretary Frederick Bida kaugnay ng kanyang naging pagpupulong sa Ministry of Justice ng Czech. Bukod dito, ayon sa DOJ at DFA, nakatanggap sila ng impormasyon na naghain ng political asylum si Cos sa France. Samantala, patay ang 51 anyos na driver at 75 anyos na sakay ng hunchback na kotse matapos pagbabarili ng riding in tandem ang naturang sasakyan sa Timog Avenue Corner EDSA GMA sa Quezon City. Sa ibang balita, naglabas ng pahayag ang National Historical Commission of the Philippines matapos kumalat ang isang viral video ng umano'y pambababoy sa pambansang awit ng Pilipinas. Binigyang diin ng ahensya alinsunod sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code na nararapat lamang na awitin ito sa opisyal na bersyon at hindi gawing libangan. Araw ng Miyerkules sa impeachment hearing laban kay VP Sara, nagdesisyon ng House Justice Committee na hindi buksan ang selyadong kahon mula sa BIR na naglalaman ng income tax returns ni VP Sara at mister nito na si Attorney Manasseh Carpio. Sa naganap na botohan sa komite, 38 kongresista ang kumontra na buksan ang kahon, 6 ang nais na ito'y buksan at wala namang nag-abstain.
Samantala, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mayroon na silang lead sa assassin na kinausap umano ni VP Sara para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Idineklara naman ng House Committee on Justice na may probable cause ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. 53 na mga miyembro nito ang bumotong pabor sa pagdeklara na may probable cause at wala namang kumontra. Kahapon, April 30, itinakda na ng ICC sa May 27 ang unang status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang humingi naman ang defense team ni FPRRD ng permiso na mag-leave sa ICC para iapela ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 sa pagkumpirma ng kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Samantala, kinumpirma ni Yusek Claire Castro na hindi pinayagan ng Czech Republic ang hiling ni PBBM na makakuha ng karagdagang detalye sa pagkakaaresto at pagkawala ni Zaldico sa kanilang kustodiya. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, hiniling na lamang ng Pangulo sa Czech Republic at France ang tulong para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Sa ibang balita, inaresto naman ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza sa umano'y pagpapakalat nito ng peking impormasyon tungkol sa kalusugan ni PBBM. Nagkasanang kilos protesta ang iba't ibang grupo ngayong araw, Labor Day. Layo ng ikinasang protesta ang panawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa at ibaba ang presyo ng mga bilihin at ang pagtanggal ng VAT at excise tax sa petrolyo. Samantala, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pagpapatuloy ng operasyon ng wholesale electricity spot market sa Luzon, Visayas at Mindanao grids epektibo ngayong Biyernes, May 1. Ang WESM ay electricity trading market kung saan ang power generators ay nagbebenta ng elektrisidad sa distribution utilities, electric cooperatives at suppliers kung kinakailangan. Matatandaang nitong March 26, pansamantalang sinuspinde ang operasyon ng WESM dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ngayong araw ng manggagawa, maging paalala nawa sa atin na ang lakas ng ating bansa ay nagmumula sa sipag, sakripisyo at boses ng manggagawang Pilipino. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Cheska, keeping you in the loop.